the wrong impression about hell, especially right now in the last days. Kaya sabi ko, it's probably kinalakihan or hindi man lang nag-aral or hindi interesado. So, whatsoever. Pero kung talagang may interest kang malaman yung hell or kaibahan ng pagkakaibang salin, like Hades, Tartarus, and Gehenna, ultimately Gehenna. So kasi ang problema po kasi sa English translation and Tagalog translation, they only translate it in one term. Sa English, hell, and in Tagalog, impyerno. Pero if you're going to analyze it sa Griego, sa Greek, may 3 pong kahulugan ng impyerno. Meron po siyang Hades, Tartarus, and yung ultimately na magiging kalagayan ng mga tao, paglalagyan sa mga taong unbelievers, Gehenna, together with Satan, all the other wicked people, demons and all that, all kinds of from Tartarus, I think they will be thrown there also in the last days. So ito pong gusto ko po sabihin sa inyo po, ito pong mga wrong impression regarding hell. Hindi po natin pag-aaralan yung 3 klase ngayon ng hell or 3 salin, no? Ilang beses ko na po nagawa ng vlog. Ang tingnan po natin mismo yung konsepto ng impyerno. I once conducted a Bible study. So we invited a lot of people in all kinds of walk. They go. At mababait naman po sila. Interesado po sila. They're very interested. So, the very first thing I ask, ito po, sino ang hari sa impyerno? Sigawan. Una, si Lucifer. Kanya. Uy, talaga po, tito ako. May edad na po. Tito, pakibanggit po. Ano pong itsura ni Lucifer? Yung pagkakaalam ko. Yun agad ang sabi niya eh. Sumigaw agad siya. Si Lucifer. And then when I ask, ano pong anyo ni Lucifer? Pakibanggit naman po. Sa pagkakaalam ko, kaagad niya, ibig sabihin, meron hearsay, no? Meron nagsabi. Parang yun ang, sabi ko nga po kanina sa opening, na ito po ay talagang dahil nakamulatan lang, dahil ito po yung turo na madalas na naririnig natin while growing, right? And sabi ko, kung ganyan ang ganyan, baka hindi na tayo makapunta doon sa kaalaman, sa katotohanan, dahil magdidepende lang po tayo doon sa mga narinig natin, yung mga sinabi natin. No? Sabi niya, sabi ng tinawag ko na sumagot, ano ni Satanas, pagkakaalam ko, meron siyang tinidor na hawak, malaking tinidor, nang tutuhugin niya yung mga pupunta sa impyerno. So, mali-mali nga to. But you know what? He sincerely believed that. Not until I told him, si Satanas mismo wala pa sa impyerno. Nagulat sila. Sabi ko, si Satanas at lahat ng fallen angels nandito pa po sa lupa. Dahil dito po sila naghahasik ng kalagiman, lagim, nag-aanyo ng mga namatay na tao. Ito po nagiging familiar spirit sila nang dideceive, pandaraya. Number 1 tactics ng mga devil, especially ni Satan right now here on earth, pandaraya. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ito pong impyerno sa ngayon po, wala pong laman yung Gehenna. Wala pong laman yung Gehenna. Okay, pero yung Hades meron po. Siyempre, nandiyan yung mga unsaved. Kung sabi ko po sa inyo, kung hindi po ninyo alam yan, kung hindi nyo inaral yan, iisipin nyo, nasa Gehenna si Satanas at siya yung may hawak ng tinidor. Wrong. Hindi po ganon. That's why, napakahalaga po ng aralin natin na alam din dapat natin may 3, sa Grego may 3 kahulugan ng hell o impyerno. Diba? Hindi yung isinalin mo lang, impyerno. Ba't na agad? Actually, tinatawag din itong Sheol. Paano yan? Yung Sheol, yung tapunan ng mga basura nung Old Testament time. So, sa Old Testament. Pero we're talking about the New Testament. That's why sa wikang Greek po tayo nagdidepende. So, sabi ko, 3 po yan. Meron tayong Hades. Nandun po ngayon yung, at present, nandun po yung mga unbelievers waiting for the judgment day. I don't think they know what would be the fate like
pagdating ng araw. And then, nandun po yung Tartarus, tapos nandun, tinapon po rito majority, I'm not saying all, but at least majority of all the fallen angels na sumama at nakirebelde kay Satan sa Diyos, no? At pinakahuli yung Gehenna. Ito yung bakante. Ito yung bakante. Kasi may nagsasabi po minsan, bakante pa ang impyerno, bakante ang impyerno. So, while tama, kalahati mali. Kasi, tatlo nga po ang salin ng impyerno eh. Di ba? Sabi ko nga po, Hades, Tartarus, Gehenna. Yung Gehenna ang bakante. Kaya tama rin naman siya kasi ang Gehenna, naisasalin din naman siya bilang impyerno. O yun po, hell in English. So, ito pong pangyayaring ito na marami tayong nakikita maling impression na si Satan may hawak na fork. But sa dami na pwedeng hawakan fork, may buntot daw. Actually, meron pong, sabi nila, na vision daw niya. Na vision daw nila, no? Nung bata pa raw ang mother ko, dito po sa may, ngayon po, ano na po siya, dito po sa may Sampaloc. Yung dati naming lugar din sa may Sampaloc. Na place. No, nandyan daw po sila nung araw na yon. And then ang mother ko parang masama ang pakiramdam that time. Nagpunta siya ng UST hospital. Pero wala makita yung mga doctors during that time sa UST hospital. Umuwi uli siya. Then nagkaroon siya ng parang vision. Sabi ng mother ko, oo, nakita ko. Si Satanas may sungay, may tinidor, at may buntot. Naglakad daw dun sa street na yan ng Sampaloc. Vision niya. Kasi siguro yun ang perception ng mother ko. Pero nung nalaman din ng mother yung katotohanan, familiar spirit yun. Ginaya niya yung anyong ganon. Pero hindi po ganon mga demonyo. Maniwala po kayo. Ang mga demonyo po, parang spiritual being po yung mga yan. Hindi po ganon na may sungay. No. Actually, si Satanas po may itsura po si Satanas. Kaya nung nalaman ng mother ko, may gusto man lang sa akin that time. Talagang nakita po niya. Alam niyo po ba yung during that time din daw po, pumutok yung sa kuryente. Oo, nung pumutok daw po yun, doon niya nakita yung vision si Satan. Tumata, may hawak na fork. Tinidor. Mother ko may third eye din yan eh. Actually, yung namatay po yung tatay niya, yung daddy niya, nakita po niya talaga dumaan sa harapan niya yung familiar spirit. Nung naborn again siya, alam niyo, familiar spirit yun. Talagang sabi ko, ano bang tactic ni Satan yan? Di bang gaya? Sa Sampaloc daw, umano yung sa street sa Sampaloc. Hindi na papangalanan yung street namin. So, ayan, umano siyang ganyan. Nasa gitna, may buntot. Yung buntot niya kahaba, sabi ng mami ko. Kahaba. May pork. Wala pandaraya ng Diablo. Hindi si Satanas, hindi. Magandang lalaki si Satanas. Magandang anghel siya. So, yan. Yung mga nakaka-deceive na mga bagay-bagay, no? So, totoo po. Ito ang gusto ko sabihin. Totoo ang spiritual realm. Nandiyan po yan. Nandadaya ngayon eh. O, di ba? So, ingat po tayo. So, si Satanas po, wala po siyang tinidor na hawak. Kung may tinidor siyang hawak, ipaliwanag niyo. Ano man po ang significance niya kay Satanas? Tinidor? Ano yan? Kakain siya? Kakain siya ng sausage. Kakain siya ng tusino. Ewan ko ba? Ba't nga po ba? Tapos may buntot. Talaga nakita ng mother ko may buntot, Satanas. Parang madumi daw. Ito pa, may mabalahibo daw siya na kulay black. Yun ang pinakita niya sa vision. Talaga nakita niya yung vision. Kaya mas mampakiramdam niya. Pero alam niyo, nung nakakilala na sila sa Lord, alam nila, sabi ng mother ko, pag wala ka sa Panginoon, makakakita ka ng mga ganyan. Marami ang vision at malilim lang ka na si Satanas. Pero ang totoo, hindi po si Satan yun. Tapos po ulitin ko, tatapon pa lang po sa Gehenna sa katapusan ng pagkatapos ng White Throne Judgment, kasama yung mga unbelievers na sasama sa kanya. Okay, so ilan pong gusto kong sabihin sa inyo, huwag tayong magpapalinlang sapagkat ang Diablo, Satanas ay talaga naman pong superb mandaya at gumawa ng mga kababalaghan. Okay, kung hindi pa kayo subscriber dito sa channel natin, invite you to do so. Click the notification bell to this video. Share Jesus in His grace and love. Thank you, and Jesus truly loves us all.